Puntong ito kasama po natin ang alkalde ng bayan ng San Pedro, si Mayor Lourdes Catakis. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon naman, Iggy. Apa, at ito pong nangyari na dito po sa eskwelahan, dito sa San Pedro, paano niyo po hinahandle ngayon yung tila takot na nararamdaman po nung nasa komunidad na ito? Oo. Kahapon pa ay may pag-uusap na kami ng mga punong guro at mga magulang, mga teachers. At kanina ding umaga ay amin silang kinausap. May mga assemblies kaming ginagawa para nga sabihin na huwag silang matakot, huwag mangamba. Kasi ang sitwasyon naman ay under control. Iisang pasyente ito na agad-agad naman ay kami dito ay nang malaman namin, nadaluhan kami agad ng Department of Health, ng RITM, at gayon din nakipag-unawaan din naman ang may-ari ng Evangelista Hospital. So simula February 10, 11 kahapon hanggang ngayon ay patuloy ang pag-uusap. Kaya sa oras na ito ay masasabi kong under control na ang sitwasyon. Wala namang dapat ipangamba, ikatakot. In fact, yung mga tao na nagkaroon ng contact with the patient ay tested negative sa araw na ito sa kanilang unang test. Nga po. Yun hong mga bata at mga magulang ay nakamiting nyo na po para makumbinsin na walang problema at bumalik po sa normal yung po kanilang pag-aaral. Oo. Ngayon lamang katatapos lang namin, dinaluhan din ni Secretary Garin yung mga teachers at saka yung mga magulang, pati na yung mga estudyante. Kaya right after, nag-alis na ng mga mask yung mga bata. No? So, yun, meron kami. Kanina din, yung Pasito National High School naman, yun ang kanina pinuntahan naman ng aming team ng City Health Office. Opo, may impormasyon no kayo dun sa pamilya mismo nitong Pinay nurse kung sila ho ba ay papanong sitwasyon po sa ngayon? Sa ngayon, ang impormasyon namin ay ayos naman ang kalagayan noong mismong Pilipina na nurse. At ganoon din, ang kanyang husband, ang kanyang asawa nga ay tested negative. So maganda naman ang at yun nga mga tao nga na nag-alaga sa kanya sa hospital, gumamot sa kanya, sa ngayon ay negatibo din silang lahat. Opo. So, meron hong mga ilan din akong nakikita pa na nakamask. Paano nyo kasi parang yun ang pinagmulan. Biglang nagmask po yung mga tao. Oo. So, ngayon, dito kami, sinasabi namin, andito nga, kausap ko nga itong ating mga tricycle operators dito na pwede nang alisin ang mask kasi hindi naman ito isang sakit na airborne, nadadala ng hangin, so no need na sila ay mag-mask. At biniro ko nga na siguro bukas huhulihin na lahat ang nakamask. Apo, Mayor, ano po ang paalala nyo muli sa mga kababayan natin, particular po dito sa inyong bayan, kaugnay po ng sitwasyon na hindi naman sila masyado magpanik at matakot pa sa sitwasyon? Oo, panawagan po sa amin pong mga kababayan dito sa siyudad ng San Pedro, wag na po kayong matakot, wag na po kayong mangamba. Mula po February 10 hanggang po ngayon ay talaga pong under control na po ang sitwasyon, wala na pong dapat ipangamba. Narinig po naman nyo ang ating DOH Secretary na nagpunta pa dito to personally see to it kung ano ang mga kaganapan dito. Kaya sana po magbalik na po tayo sa normal at hopefully sa Lunes po ay sana po pumasok na ang mga ating mga estudyante. Pumasok na po lahat. Huwag na pong mag-wear ng mask at ito po ay lagay pa sa kaisipan ng mga tao ng takot. Under control na po at talaga po ngayong araw na ito, simula po kahapon, nagkakaroon na po kami ng mga assembly para ipaalam sa kanila. Kasi nung una, Iggy, hindi namin masyado talaga pa kaming nagbigay ng mga pahayag kasi bago pa lang ito, una pa lang namin pagkaano dito. So, gayon din naman ang aming pakikipag-ugnayan sa Department of Health na wag muna kaming magbigay unless na alam na namin ang tunay na sitwasyon. Maraming po salamat sa pagkakataon, Mayor. Si Mayor Lourdes Catakis ng San Pedro, Laguna. Kasama din po natin dito mismong may-ari nitong ospital o direktor ng ospital, Evangelista Medical Specialty Hospital, si Dr. Cecilia Evangelista. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din. Ma'am, nabanggit po ng DOH na pansamantala pong
isasara itong ospital. Ano po yung gagawin po? Okay, I just like to clarify. Hindi nila pinapasara. Apo. Okay. When in the first place, when the patient came in, the patient was actually placed on strict isolation already, precaution. Sa hinala? Sa umpisa pa lang. Apo. Because the patient was highly febrile and the patient was actually, she came from the Middle East. So, nalagay na namin kaagad yan sa strict isolation control. That means na yung aming mga empleyado, especially our doctors and nurses, were already alerted to that, and also the patient's relatives. No? At this point, I would just like to give credit to our resident on duty and the attending physician who actually were vigilant in making sure that infection control was placed from the start. So paano po magiging ang procedure? nangyari kasi, dahil sa social media, no, we want to allay the fears na natatakot sila. So we ourselves requested, and we are very grateful to our secretary, Dr. Garin, and to the World Health Officer, Dr. Hall, for helping us. We requested them to help us to disinfect again the hospital, so that wala na yung doubt ng mga pasyente. Pati we want to make sure that our employees, our patients, our doctors, and the community will be safe. Hindi na sila matatakot. Apo. Yung pag-disinfect po ng buong ospital, ano po, paano po kailangan pa ilabas yung mga tao, yung mga empleyado? Okay. Paano po? Actually, starting last night, no, we did not accept inpatients anymore. Starting this morning, hindi na rin kami nag-accept ng outpatients. Okay. There are still patients inside, pero since hindi naman talaga, wala naman infection, naantay lang namin na ma-discharge sila. And then, the Department of Health and the World Health Organization will be the one, third party sila, para sila mismo mag-disinfect ng hospital. Independent, kumbaga. Independent. Just to make sure na hindi na sila matatakot. I think that is the thing that we want really to emphasize, no? Para hindi na sila matakot. And I would like to take this opportunity to thank the Department of Health and World Health Organization, our mayor, our ITM, who really helped us, no, so that we could move forward. Ma'am, nabanggit niyo po pagdating pa lang po ay in-isolate nyo na agad ito pong Pinay nurse. Ano pong hinala nyo agad? MERS-CoV or Ebola? Okay. No, we are not thinking of MERS kaagad. We always think of yung resident on duty at saka attending physician. They rule out first yung pinaka-common, the upper respiratory infection. Pero at the back of their mind, nandun yun. Kaya at least aware sila. Just to be safe po, isolate muna dahil galing abroad, parang ganun po. Yes. So sa ngayon, panguling salita na lang po, ano po ang advice nyo rin o may papayo o mensahe sa mga kababayan natin na nais po magpagamot dito sa inyong ospital? Okay. Please don't be scared. We are doing our best to contain and help you na hindi kayo matakot. No? We are doing, the Department of Health, World Health Organizations are all actively helping us to contain the infection. And in fact, right now, all the employees that have direct contact with the patient tested negative. So, happy kami dyan. One, that means that our infection control is working. Second, hindi naman ganon siya siguro as what Dr. Garin said, hindi naman ganon contagious, especially kapag nakamas naman yung pasyente. Maraming salamat sa pagkakataon at mga paliwanag si Dr. Cecilia Evangelista, Medical Director po ng Evangelista Hospital dito sa San Pedro, Laguna.